Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? May mga pagkakataong ang pinakakinang na larawan ng kaligayahan ay siya palang nagtatago ng pinakamadilim na katotohanan. Sabi nila, ang isang tahanan ay binuo ng pagmamahal, hindi ng pader at bubong. Pero paano kung ang mismong haligi ng tahanan na pinagkakatiwalaan mo ay siya palang unti-unting gumigiba nito mula sa loob? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala, isang babaeng nagmahal, nagtiwala, at sinubok ng tadhana sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang samyo ng bagong timplang kape at pritong sinangag, ang unang bumati kay Tala Ilustre sa pagmulat ng kanyang mga mata. Mula sa bintana ng kanilang master's bedroom sa Villa Esmeralda, tanaw niya ang sinag ng araw na dahan-dahang gumagapang sa malawak at perpektong hardin. Ito ang buhay na pinangarap niya, isang buhay na perpekto. Bumangon siya at nakita ang asawang si Dante Madrigal. Nakatayo sa may balkonahe, suot ang puting polo at slacks, tila isang modelo mula sa isang mamahaling magazine. Lumingon ito at ngumiti, isang nangiting kayang tunawin ang kahit anong pagdududa sa puso ng isang babae. "Good morning, my star," bati ni Dante. Ang boses ay malambing. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. "Breakfast is ready. Ayokong malate ka sa flight mo." Sa kanilang hapagkainan, ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ang mga plato, ang mga bulaklak sa gitna ng mesa, at ang paraan ng pag-asikaso ni Dante sa kanya, para silang mga bida sa isang pelikula. "Excited ka na bang umuwi sa Sansinag?" tanong ni Dante habang pinagseserbisyuhan siya ng pagkain. "Oo naman," sagot ni Tala, ang mga matay nagniningning. "Kahit 3 araw lang, mamimiss ko ang probinsya at syempre, mamimiss kita." "Mas mamimiss kita," sabi ni Dante, hinawakan ang kanyang kamay. "This house will feel so empty without you." "Mag-iingat ka doon, mahal. Tawagan mo ako agad pagdating mo." Mula sa kusina, tahimik na nagmamasid si Luz Viminda Santos, 55 taong gulang, matagal nang nagsisilbi sa pamilya ni Tala, mula pa noong nabubuhay ang mga magulang nito. Para sa mga kapitbahay, si Tala at Dante ang couple goals. Perpekto, masaya, nakakainggit. Ngunit para kay Luz, na nakikita ang hindi nakikita ng iba, ang perpektong larawan ay may mga lamat. Nakikita niya ang bahagyang pag-iwas sa mata ni Dante, ang sobrang pagkaperpekto ng mga kilos nito na tila ba isang pagsasadula. Nararamdaman niya ang lamig sa likod ng matatamis na salita. Nang matapos ang almusal, hinatid ni Tala si Dante sa pinto. Habang papaalis na si Tala papunta sa kanyang sasakyan, tinawag niya ang matandang kasambahay. "Manang Luz, kayo na po muna ang bahala dito, ha? Lalo na kay Dante," bilin ni Tala na may kasamang nangiti. "Manang Luz, parang pamilya na talaga kita." Isang matipid na ngiti lamang ang isinukli ni Luz, ngunit sa loob niya, tila pinipiga ang kanyang puso. "Mag-iingat ka sa biyahe, Tala." Nang mawala na sa paningin ang sasakyan ni Tala, ang nangiti sa mukha ni Dante ay unti-unting naglaho. Pumasok siya sa loob ng bahay, at ang imahe ng isang mapagmahal na asawa ay parang isang damit na basta na lang hinubad at inihagis sa isang tabi. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Tumalikod si Luz, kunwari nagpupunas ng mesa, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok. Ang boses ni Dante ay nagbago. Ang lambing ay napalitan ng pananabik na may halong pagnanasa. "Hello? Oo, nakaalis na. Oo, safe flight daw sa kanya," sabi nito na may kasamang mahinang tawa. "Bakit? Atat na atat ka na?" "Ako rin. Miss na rin kita. Just wait for my signal. I'll call you back." Ibinaba ni Dante ang telepono. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Hindi niya napansin ang anino ni Luz sa may pintuan ng kusina. Ang mga kamay nito'y mahigpit na nakakuyom. Nang gabing iyon, pumasok si Luz sa silid ni Tala. Malinis at maayos ang lahat. Ngunit para sa kanya, ang hangin ay mabigat. Tinitigan niya ang malaking wedding portrait ni Tala at Dante na nakasabit sa dingding. Si Tala, nakangiti ng buong puso, puno ng pag-ibig at tiwala. Si Dante, nakangiti rin, ngunit ngayon, ang nangiting iyon ay tila isang mapanuksong insulto. Napaluhod si Luz sa gilid ng kama. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at nagsimulang manalangin. Ang mga salita ay pabulong at puno ng pighati. Panginoon, kayo na po ang bahala. Alam kong kasalanan ang magkimkim ng lihim, pero natatakot po ako para sa kanya. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Bigyan niyo po ako ng tamang pagkakataon para protektahan ang aking munting Tala. Habang siya'y taimtim na nagdarasal, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Ding-dong, ang tunog ng doorbell. Napahinto si Luz sa pagdarasal, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Sino ang darating ng ganoong oras ng gabi? Alam niyang hindi yun si Dante dahil maaga pa itong umalis at sinabing may important business dinner. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 kilong pangamba. Habang papalapit siya sa pinto, muling tumunog ang doorbell. Mas matagal, mas mapilit. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang seradura. Pagbukas niya ng pinto, isang babae ang tumambad sa kanya. Maganda, bata, at nakasuot ng damit na masusukat mo agad ang presyo. May dala itong isang malaking maleta. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting matamis, ngunit puno ng pagwawagi. I'm home, Manang, sabi nito. Ang boses ay parang musika sa pandinig, ngunit lason sa puso ni Luz. Napatitig si Luz Viminda sa babaeng nasa harapan niya, si Mahalina Reyes. Ang pangalan pa lang ay tila isang sumpa na paulit-ulit bumubulong sa kanyang isipan sa tuwing aalis si Tala. Parang isang reyna na dumating upang angkinin ang isang kahariang hindi sa kanya. Si Mahalina ay pumasok sa loob ng bahay na para bang pag-ari niya ang bawat sulok nito. Si Dante? Tanong nito. Inilapag ang mamahaling Hermes bag sa ibabaw ng console table na para bang doon talaga ito dapat nakalagay. Wala pa siya, ma'am. Nauutal na sagot ni Luz. Pilit na isinasara ang pinto habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat paghinga niya ay isang pakikibaka upang manatiling kalmado. Tumawa ng mahina si Mahalina. Isang tunog na kay tamis pakinggan, ngunit kay sakit sa dibdib ni Luz. Don't call me ma'am, Manang. It makes me feel old. And besides, ako naman ang magiging mom dito. Soon. Inilibot niya ang kanyang tingin sa kabuuan ng sala, sa mga larawan ni Tala at Dante, sa mga palamuting pinili mismo ni Tala. Nice house, medyo traditional nga lang ang taste. Hindi na nakasagot si Luz. Naglakad si Mahalina patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay may kasamang yabang. Huminto ito sa gitna at lumingon kay Luz. Dalhin mo na lang ang gamit ko sa master's bedroom. At Manang, pakihanda mo na rin ako ng red wine, the expensive one. Ang utos na yon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Luz. Ang master's bedroom, ang silid ni Tala at Dante, ang mamahaling alak na regalo pa kay Tala noong kaarawan nito. Ang lahat ng sagrado sa tahanang ito ay unti-unting binababoy sa kanyang harapan. Wala siyang nagawa, kundi ang sumunod. Habang akay-akay niya ang mabigat na maleta paakyat, naririnig niya ang pagbukas ng pinto ng walk-in closet ni Tala. Pagsilip niya, nakita niya si Mahalina na kinukuha ang isang mamahaling silk robe ng kanyang amo. Mas bagay yata sa akin to, sabi ni Mahalina sa sarili habang inilalapat ang damit sa kanyang katawan sa harap ng salamin.
Pagkatapos ay kinuha nito ang pinakamahal na pabango ni Tala at walang pakundangang nag-spray sa buong katawan. Nang dumating si Dante makalipas ang 1 oras, ang bahay ay nagbago na ng anyo. Ang amoy ng pabango ni Mahalina ang sumalubong sa kanya. Nakita niya itong nakaupo sa sofa, suot ang robe ni Tala, at umiinom ng alak mula sa kopang para lamang sa kanyang asawa. "Darling!" bati ni Mahalina. Tumakbo ito at yumakap ng mahigpit kay Dante. Hinalikan niya ito ng buong pagnanasa, doon mismo sa gitna ng sala, sa harap ng nanlalamig na si Luz. "I missed you," bulong ni Dante. Ang kanyang mga kamay ay gumagapang sa likod ng babae. Pinanood ni Luz ang lahat. Ang kanilang mga halik, ang kanilang mga tawanan, ang paraan ng pagbubuhat ni Dante kay Mahalina papunta sa silid nila ni Tala. Nanginginig sa galit at awa, pumasok siya sa kusina at mahigpit na napahawak sa lababo. Kailangan niyang maging matatag para kay Tala. Kinabukasan, naging impyerno ang buhay ni Luz. Si Mahalina ay nag-utos na parabang siya ang tunay na may-ari ng bahay. Nagpaluto ng mga pagkaing hindi naman kinain, nagpadumi para lang may malinis siya. Ngunit ang pinakamasakit ay nang maupo sina Dante at Mahalina sa hapagkainan upang pag-usapan ang kanilang mga plano. "So kailan mo balak kausapin si Tala about the transfer of assets?" tanong ni Mahalina habang pinipinturahan ang kanyang mga kuko. "Soon, babe. Konting tiis na lang," sagot ni Dante. "Kailangan ko lang makuha ang tiwala niya para pirmahan yung mga investment documents na inihanda ko. Once she signs that, a big portion of her inheritance will be liquidated. Atin na yon." Napasinghap si Luz mula sa kanyang kinatatayuan. Hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Ito ay isang planadong panloloko at pagnanakaw. Sa Sansinag, masama ang panahon. Isang malakas na bagyo ang paparating at lahat ng flights ay kinansela. Masayang masaya si Tala. Ibig sabihin, makakauwi siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang landline sa kanilang bahay. Nang sagutin ni Luz ang tawag, pilit nitong pinasigla ang kanyang boses. "Manang, good news!" Masayang bati ni Tala. "Cancelled ang flight ko bukas dahil sa bagyo. I was able to book a private car. Baka mamayang gabi nandyan na ako. Surprise kay Dante." Halos mabitawan ni Luz ang telepono. "Titala, ano? Sigurado ka?" "Opo, Manang. Namimiss ko na kayo dyan. See you later." Pagkababa ng telepono, natulala si Luz. Mamayang gabi, ilang oras na lang mula ngayon. At sina Dante at Mahalina ay kasalukuyang nasa swimming pool, nagtatawanan at naglalampungan na parang mga bagong kasal. Ang mundo ni Luz ay gumuho. Anong gagawin niya? Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkataranta para kay Luz. Nag-isip siya ng paraan para paalisin si Mahalina. Pero paano? Nagdasal siya na sana'y matrapik si Tala, na sana'y masiraan ito ng sasakyan. Mga makasalanang hiling na ipinagpapasalamat niyang hindi niya talaga kayang gawin. Gabi. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Pagsapit ng 8:00, isang puting taxi ang huminto sa tapat ng gate ng Villa Esmeralda. Si Tala. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo si Luz palabas. Bago pa man makapag-doorbell si Tala, binuksan na niya ang gate. "Tala, anak," bulalas ni Luz. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Manang, ang bilis niyo naman po," natatawang sabi ni Tala habang kinukuha ang kanyang bagahe mula sa taxi. "Bakit po parang nakakita kayo ng multo? Na-miss niyo ako, ano?" Hindi makasagot si Luz. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Paano niya sasabihin? Paano niya sisirain ang mundong binuo ng babaeng itinuring na niyang anak? Bago pa man siya makahanap ng mga salita, isang boses mula sa loob ng bahay
ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang boses na malambing at mapang-akit. "Darling, who's at the door?" Napatigil si Tala. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Kilala niya ang boses ng asawa niya. Pero sino ang kausap nito? Sino ang tinatawag niyang darling? Ang bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Tala. "Darling, who's at the door?" Ulit-ulit itong tumakbo sa kanyang isipan. Bawat pag-ulit ay mas malakas, mas nakakabingi. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Ang ngiti na kanina lang ay nasa kanyang mga labi. Ngayon ay bakas na lamang ng isang alaalang biglang naglaho. Nakita niya ang pagkasindak sa mga mata ni Manang Luz, ang panginginig ng mga labi nito. At sa isang iglap, naintindihan na niya. Ang biglaang takot ng kasambahay, ang lahat. Mula sa malaking pinto, lumabas si Dante, nakasuot lamang ng itim na silk robe, ang robe na regalo niya dito noong kanilang anibersaryo. Kasunod niya ang isang babaeng maganda, bata, at suot-suot ang sarili niyang puting robe. Parehong-pareho. Tila sila ang mag-asawa, tila sila ang may-ari ng lahat. Nang makita ni Dante si Tala, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Nabitawan niya ang kopang may lamang alak na hawak niya. At ang tunog ng nabasag na kristal sa marmol na sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Titala! Ang pangalan niya ay isang pabulong na sumpa mula sa bibig ng kanyang asawa. Si Mahalina, sa kabilang banda, ay hindi natinag. Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngisi ng tagumpay, bago niya ito pinalitan ng isang pekeng pagkagulat. Ngunit hindi sila ang tinitingnan ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Dante. Sa lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, kanyang pangarap, kanyang buong pagkatao. Sa isang saglit, ang lahat ng masasayang alaala nila ay nag-flashback sa kanyang isipan. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga pangarap. At ngayon, lahat ng yon ay dinudungisan, binababoy, sa mismong harapan niya. Isang hakbang, dalawang hakbang, naglakad si Tala papasok. Ang bawat yabag ay mabigat. Tila hinihila siya pababa ng sakit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang blankong canvas ng pighati. Hinila ni Manang Luz ang kanyang braso. "Tala anak, halika muna." Pakiusap ng matanda, ang boses ay basag. Ngunit hindi nagpatinag si Tala. Huminto siya sa mismong harapan ni Dante. Tinitigan niya ito sa mata, hinahanap ang kahit anong paliwanag, kahit anong pagsisisi. Ngunit wala siyang nakita, kundi takot. Takot na mahuli, hindi takot na makasakit. At doon, sa gitna ng kanilang sala, gumuho ang mundo ni Tala Ilustre. Dinala siya ni Luz sa silid ng mga katulong, ang tanging lugar sa bahay na hindi pa nadungisan ng kasinungalingan. Doon, sa isang maliit na kwarto, niyakap siya ng matanda habang humahagulgol siya ng walang tigil. Ang bawat hikbi ay puno ng sakit, ng pagtataksil, ng nawasak na tiwala. Nang maubos na ang kanyang mga luha at napalitan ito ng isang malamig na pamamanhid, nagsimulang magsalita si Luz. Sa pagitan ng sarili niyang mga luha, isinalaysay niya ang lahat. Ang pagdating ni Mahalina, ang pag-asta nito bilang reyna, at ang pinakamasakit sa lahat, ang plano ni Dante na nakawin ang perang minana ni Tala mula sa kanyang mga magulang. Ang bawat salita ni Luz ay isang karagdagang saksak sa nagdurugo ng puso ni Tala. Hindi lang pala ang puso niya ang tinaksil, kundi pati na rin ang kinabukasan niya. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Tala. Isang apoy na pinagliyab ng galit at pighati. Tumayo siya. Ang mga mata ay namumula.
Ngunit ngayon ay may determinasyon. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Lalabas ako at sasabihin ko sa kanila. Huwag! Pigil ni Luz. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Tala. Huwag kang mag-iskandalo, Tala. Mas matalino tayo sa kanila. Tumingin si Luz sa mga mata ni Tala. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng isang kakaibang tapang. Kung gagawa ka ng eksena ngayon, sila ang mananalo. Itatanggi nila ang lahat. Ikaw ang gagawin nilang masama. Ikaw ang magmumukhang hibang na asawa. Pero ano ang gagawin ko, Manang? Manonood na lang ba ako habang ninanakaw nila ang lahat sa akin? Tanong ni Tala. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi, mariing sabi ni Luz. Lalaban ka. Pero lalaban ka sa paraang hindi nila inaasahan. Pumasok ka dito bilang bago nilang katulong. Tingnan mo mismo ang kabulukan nila. Pakinggan mo mismo ang kanilang mga plano. Kumuha ka ng ebidensya. At kapag nakuha mo na ang lahat ng kailangan mo, saka mo sila sirain. Natigilan si Tala sa sinabi ni Luz. Ang plano ay tila kinuha sa isang pelikula. Nakakabaliw. Ngunit habang tinititigan niya ang determinasyon sa mukha ng matanda, isang bahagi sa kanya ang nagsasabing, ito ang tamang gawin. Ito ang tanging paraan para mabawi niya hindi lang ang kanyang yaman, kundi ang kanyang dignidad. Kinabukasan, isang bagong Tala ang isinilang mula sa abo ng kanyang nawasak na buhay. Sa tulong ni Luz, itinago niya ang lahat ng kanyang mamahaling gamit. Kumuha si Luz ng gunting. Snip, snip, snip. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok na laging hinahaplos ni Dante ay isa-isang nalaglag sa sahig. Pinutol niya ito hanggang sa may balikat. Ginawang simple at walang ayos. Hinubad niya ang kanyang wedding ring at isinilid sa isang maliit na kahon. Kinuha niya ang isang luma at maluwag na uniforme ng katulong. Nang tumingin siya sa salamin, isang estranghero ang tumitig pabalik sa kanya. Isang babaeng pagod, simple at may mga matang naglalaman ng lungkot na hindi kayang sukatin. Hindi na siya si Tala Ilustre, ang reyna ng Villa Esmeralda. Siya si Neida, ang bagong katulong. Naglakad sila ni Luz palabas ng silid. Naabutan nila si Mahalina sa sala. Nagbabasa ng isang fashion magazine. Good morning, bati ni Luz. Pilit nang ngumingiti. Ma'am, dumating na po yung bago nating kasama. Si Neida, pamangkin ko po. Magaling yan, masipag. Ibinaba ni Mahalina ang magazine at tiningnan si Tala mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pag-insulto at pagmamaliit. Isang tingin na nagsasabing, isa ka lang basura. Hindi man lang ito ngumiti o nagsalita. Tumingin lang ito pabalik sa magazine at walang ganang nag-utos. Linisin mo ang banyo. Siguraduhin mong makintab. Tumango si Tala, yumuko. At walang imik na tumalikod, ang unang utos, ang unang pagyurak sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad siya patungo sa banyo, ramdam niya ang mapanuring tingin ni Mahalina sa kanyang likuran. Humigpit ang hawak niya sa trapo at timba. Hindi ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula. Ang banyo ng master's bedroom ay dati niyang santuwaryo. Dito siya nagbababad sa bathtub pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, napapalibutan ng mababangong kandila at malambot na musika. Ngayon, nakaluhod siya sa malamig na sahig nito. Kinukuskos ang mga tiles gamit ang isang basahan, habang ang samyo ng mamahaling pabango ni Mahalina ang nangingibabaw sa hangin. Bawat kuskos ng kanyang kamay ay parang isang parusa. Bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo ay isang paalala ng kanyang bagong katayuan sa sarili niyang pamamahay. Naririnig niya ang halakhak ni Mahalina mula sa labas kasama ang boses ni Dante. Nag-uusap sila tungkol sa isang party na pupuntahan nila mamayang gabi. Isang party kung saan dapat ay siya ang kasama ni Dante.
Suot ang isang magandang bestida, nakakapit sa braso nito. Ang sakit ay napakatindi, halos pisikal na. May mga sandaling gusto na niyang sumigaw, itapon ang hawak na timba at sugurin sila. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pag-akyat ng galit, tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na gripo, ang mukha ni Nida, at pinapaalalahanan ang sarili sa kanyang misyon. Hindi ito oras ng emosyon, ito ay oras ng pagmamanman. Nang gabing iyon, pinagsilbihan niya sila ng hapunan. Inihain niya sa kanila ang paboritong pagkain ni Dante, adobong manok sa gata, na siya mismo ang nagluto ayon sa resipe ng kanyang ina. Nakita niya kung paano ito sinubo ni Dante at pumikit pa na para bang linamnam ang bawat lasa. Ang sarap nito, babe. Puri ni Dante kay Mahalina. You're really learning how to cook. Ngumiti lang si Mahalina at sumubo. Of course, darling. Anything for you. Hindi man lang sila lumingon sa direksyon ni Tala. Para sa kanila, siya ay hangin. Isang parte ng muebles na gumagalaw. Habang pinupulot niya ang kanilang mga pinagkainan, halos madurog ang puso niya nang makitang walang natira sa plato ni Dante. Inubos niya ang lahat ng pagkaing inihanda niya, ng pagkaing inakala nitong si Mahalina ang nagluto. Sa mga sumunod na araw, ang bawat oras ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Pinilit siya ni Mahalina na labhan ang mga damit nito gamit ang kamay. Kabilang na ang mga damit panloob na may bakas pa ng mga gabi nila ni Dante. Inutusan siyang ayusin ang kama kung saan sila natutulog. Sinadya nitong magkalat para lang pulutin niya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng sala, sinadya ni Mahalina na itapon ang isang baso ng red wine sa puting-puting carpet. Ay, ang tanga ko naman, sabi nito na may pekeng pagkagulat. Nida, linisin mo nga yan. Bilisan mo bago mamantsa. Walang imik na lumuhod si Tala. Habang pinupunasan niya ang mamahaling carpet, nakita niya ang maruruming sapatos ni Mahalina sa tabi mismo ng kanyang kamay. Ang pagnanais na isampal ang basang trapo sa mukha nito ay napakalakas, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa gitna ng lahat ng pagpapahirap, nanatiling matalas ang kanyang mga mata at tainga. Isang hapon, habang naglilinis siya sa labas ng study room ni Dante, narinig niya itong may kausap sa telepono. Yes, I'm sure, sabi ni Dante sa kausap. Malaki ang makukuha natin sa investment na to. The papers are almost ready. Ang kailangan na lang ay ang pirma ni Tala. Pero huwag kang mag-alala, ako nang bahala doon. May paraan ako. Pirma niya. Paraan niya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Tala. Alam niyang may tinatago si Dante sa loob ng study room. Iyon ang tanging lugar sa bahay na laging nakalock. Kinagabihan, nang mahimbing nang natutulog ang dalawa, sinenyasan niya si Manang Luz. Dati, alam ni Tala kung saan itinatago ni Dante ang duplicate key ng lahat ng pinto sa bahay. Sa loob ng isang pekeng libro sa library. Sa tulong ni Luz na nagbantay, dahan-dahan silang pumasok sa madilim na silid-aklatan. Kinakabahan si Tala habang hinahanap ang libro. Paano kung pinalitan na ni Dante ang taguan? Ngunit naroon pa rin ito. The Count of Monte Cristo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Tala. Ang paborito nilang libro tungkol sa paghihiganti. Gamit ang susi, binuksan nila ang pinto ng study. Ang silid ay malinis, ngunit ang hangin sa loob ay mabigat. Puno ng mga lihim. Agad na tinungo ni Tala ang mesa ni Dante. Binuksan niya ang mga drawer, puro mga papeles ng opisina. Sa ilalim ng mesa, may isang maliit at nakalak na filing cabinet. Manang, may hairpin po kayo? Tanong ni Tala. Sa tulong ng alambre mula sa hairpin ni Luz at sa mga natutunan ni Tala sa panonood ng mga palabas sa TV, sinubukan niyang buksan ang munting kandado. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, isang mahinang click ang kanilang narinig. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Tala ang drawer. Sa loob,
Naroon ang isang folder na may nakasulat na Illustrate Properties. Pagbukas niya nito, tumambad sa kanya ang mga dokumento, mga papeles ng bentahan, mga bank withdrawal slips, at ang pinakamatindi sa lahat, isang special power of attorney na may peking pirma niya na nagbibigay kapangyarihan kay Dante na pamahalaan ang lahat ng kanyang ari-arian. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone, isang lumang modelo na binili ni Luz para sa kanya, at sinimulang kunan ng litrato ang bawat pahina. Ang bawat click ng camera ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kabaong ng kanilang pagsasama. Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng litrato nang bigla silang may narinig. Mga yabag na papalapit sa study room. Si Dante. Nanlaki ang mga mata nila ni Luz. Nagkatinginan sila sa purong takot. Mabilis na isinara ni Tala ang drawer, ngunit huli na para i-lock ito. Ang mga yabag ay nasa labas na ng pinto. Manang, doon, turo ni Tala sa makapal at madilim na kurtina sa likod ng mesa. Mabilis silang nagtago doon. Ang kanilang mga puso ay dumadagundong sa kanilang mga dibdib, sapat na para marinig sa buong kabahayan. Narinig nila ang pagpihit ng seradura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dante. At kasunod nito, narinig nila ang pag-click ng switch ng ilaw. Sa likod ng makapal at mabigat na kurtina, halos pigilin ni Tala ang kanyang paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. At sigurado siyang naririnig ito ni Dante. Katabi niya si Manang Luz, na kasing tahimik ng isang estatwa, ngunit ramdam niya ang panginginig nito. Nakita nila ang anino ni Dante na gumalaw sa ilalim ng kurtina. Pumasok ito sa silid at umupo sa silyang katapat lamang ng kanilang pinagtataguan. Narinig nila ang pagbukas ng laptop nito, ang mahinang pag-click ng keyboard. Tila may hinahanap ito. Para kay Tala, ang bawat segundo ay parang isang walang katapusang oras. Maya-maya, narinig nila itong bumuntong hininga. Saan ko na nga ba nilagay yon? Bulong nito sa sarili. Narinig nila ang pag-usog ng silya. Tumayo ito. Ang anino nito ay lumaki, papalapit sa kanilang direksyon. Napapikit si Tala nang mariin. Ito na. Huli na sila. Handa na siyang sumigaw, lumabas, at tapusin na ang lahat ng ito. Ngunit huminto ang anino. Lumingon ito sa kabilang direksyon, patungo sa estante ng mga libro. Narinig nilang may kinuha ito at pagkatapos ay bumalik sa mesa. Ilang saglit pa ng katahimikan at narinig na nila ang pagsara ng laptop. Tumayo si Dante. Patay sindi ang ilaw. Ang tunog ng pagsara at pag-lock ng pinto ay ang pinakamagandang musikang narinig nila sa buong buhay nila. Naghintay pa sila ng ilang minuto bago sila gumalaw. Nang matiyak nilang ligtas na, lumabas sila mula sa kurtina, basang-basa ng pawis at nanginginig. Dahan-dahan silang lumabas ng study, nilak ang pinto at ibinalik ang susi sa peking libro. Pagdating sa silid ng mga katulong, doon na bumigay si Tala. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay hinang-hina, nanginginig sa takot at pagod. Humagulgol siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang magpanggap. Pagod na siyang masaktan. Hindi ko na kaya, Manang, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Suko na ako. Alis na lang ako. Hahayaan ko na lang sa kanila ang lahat. Gusto ko na lang ng kapayapaan. Lumuhod si Luz sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang likod. Isang haplos na puno ng pag-unawa at awa. Shh! Tahan na, Tala. Mahinang sabi nito. Naiintindihan ko ang pagod mo. Naiintindihan ko ang sakit. Umiling si Tala. Hindi niyo naiintindihan, Manang. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Wala na akong pamilya. Wala na akong kakampi. Para saan pa ang lahat ng ito? Huminga ng malalim si Luz. Tila may mabigat na pasanin itong dinadala
na ngayon pa lang niya bibitawan. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ni Tala at marahang iniharap sa kanya. "Hindi ka nag-iisa, Tala," sabi ni Luz. Ang boses ay seryoso at puno ng isang emosyon na ngayon lang narinig ni Tala. "At hinding-hindi ka mag-iisa." Mula sa bulsa ng kanyang duster, may kinuha si Luz. Isang luma at medyo kupas ng litrato. Inabot niya ito kay Tala. Nasa litrato ang dalawang bata at magandang babae. Ang isa ay halatang halata na ang ina ni Tala noong kabataan nito. Ang isa naman ay isang babaeng may hawig sa kanya, pero mas bata. "Sino po ito?" Naguguluhang tanong ni Tala. "Ang nanay mo yan," turo ni Luz. "At ako yan." Natigilan si Tala. Tinitigan niya ang litrato, pagkatapos ay ang mukha ni Luz. May hawig nga, ngayon niya lang napansin. Bago pumanaw ang iyong ina, pagpapatuloy ni Luz, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "May huling habilin siya sa akin. Alam niyang mayaman ka, na marami kang maiiwan na ari-arian, at hindi siya kampante kay Dante. Kahit noon pa man, may naramdaman na siyang hindi maganda sa lalaking yon. Ipinangako ko sa kanya," sabi ni Luz. Ang boses ay nanginginig na. "Ipinangako ko sa kanya na kapag nawala na siya, pupunta ako dito sa Maynila. Hindi bilang kamag-anak, kundi bilang isang kasambahay. Para mabantayan kita nang hindi ka mag-aalala. Para protektahan ka sa paraang hindi niya na magagawa. Ako ang pinsan niya, si Luz Viminda. At ikaw, Tala, itinuring na kitang parang sarili kong anak." Ang revelasyon ay parang isang malakas na alon na humampas kay Tala. Si Manang Luz, ang kanyang Tia Luz. Ang buong buhay niya, ang inakala niyang nag-iisang matapat na kasambahay ay ang kanyang pamilya pala. Isang anghel na bantay na ipinadala ng kanyang ina mula sa langit. Ang lahat ng pagod at sakit na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang bagong klase ng lakas. Hindi na siya nag-iisa. Meron siyang dugo, meron siyang kakampi. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa pera o para sa nasirang puso. Ito ay para sa pangako, para sa huling habilin ng kanyang ina. Mula sa isa pang bulsa, may kinuha ulit si Luz. Isang maliit at pilak na locket. Binuksan niya ito at ipinakita kay Tala. Sa loob, may maliit na larawan ng kanyang ina. Nakangiti. "Ibinigay ito sa akin ng nanay mo," sabi ni Luz. Sabi niya, "Ibigay ko raw sa iyo sa araw na pinakakailangan mo ng lakas." Kinuha ni Tala ang locket. Ang malamig na metal ay tila may dalang init na gumapang sa kanyang buong katawan. Tinitigan niya ang nangiti ng kanyang ina. At para bang narinig niya muli ang boses nito mula sa kanyang mga alaala. "Anak, kahit anong mangyari, huwag na huwag kang susuko. Ikaw ang bituin ng buhay ko. Magningning ka." Ang mga luhang kanina'y dala ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng mga luhang dala ng bagong tuklas na tapang. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi. Ang pag-uurong sulong sa kanyang dibdib ay nawala. Pinalitan ng isang matibay at hindi matitinag na determinasyon. Isinara niya ang locket at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Luz, hindi na bilang amo sa katulong kong, kundi bilang pamangkin sa kanyang tiyahin, bilang dalawang babaeng magkakampi sa isang laban. "Hindi na ako iiyak, Tia Luz," deklara ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Ang pagtawag niya sa matanda ng tiya ay nagpatibay sa kanilang bagong ugnayan. Tapos na ang pagiging biktima. Panahon na para sila naman ang lumuha. Sa mga sumunod na araw, may napansing kakaiba si Mahalina. Ang bagong katulong, si Nida, ay nagbago. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko na tila takot sa sarili nitong anino. Ngayon, kapag nag-uutos siya,
Sumusunod pa rin ito nang walang imik, ngunit mayroon ng bigat sa bawat kilos nito. Mayroon ng talim sa mga mata nito kapag nagtatama ang kanilang paningin. Isang talim na mabilis din nitong itinatago sa likod ng isang blangkong ekspresyon. Isang umaga, naabutan ni Mahalina si Nida na nakatitig sa isang family portrait na nakasabit sa pasilyo. Isang larawan ni Tala at Dante noong bagong kasal pa sila. Masayang masaya. Nakatitig ito ng malalim na para bang may inaalala. "Bakit mo tinititigan yan?" Biglang tanong ni Mahalina. Ang boses ay mataray. Nagulat si Tala at agad na umiwas ng tingin. Wala po, ma'am. Pinupunasan ko lang po ang alikabok." Mabilis na palusot ni Tala. Hawak ang isang basahan, ngunit hindi na kumbinsi si Mahalina. Lumapit siya at tinitigan din ang larawan. Pagkatapos ay muling tiningnan si Tala. "May kamukha ka ba dyan? Pamilyar sa akin ang mukha mo." Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Tala. Naku, hindi po, ma'am. Siguro po ay nagkakamali lang kayo. Isa lang po akong hamak na probinsyana." Yumuko siya at mabilis na umalis. Iniwan si Mahalina na nakatitig pa rin sa larawan, ang nooy nakakunot sa pag-iisip. Mula noon, hindi na tinantanan ni Mahalina si Tala. Bawat kilos nito ay kanyang binabantayan. Nararamdaman niyang may mali. Ang katulong na ito ay masyadong matalino para sa kanyang posisyon. Minsan, narinig niya itong kausap si Luz sa kusina sa purong Ingles bago ito biglang bumalik sa Tagalog nang mapansin siyang papalapit. "Darling, I don't trust that new maid," sabi ni Mahalina kay Dante isang gabi habang nakahiga sila. "There's something off about her. Palitan na natin." "Ano ka ba, babe?" Sagot ni Dante, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. "You're just being paranoid. She's just a maid." At saka, pamangkin siya ni Manang Luz. Magagalit yon kapag pinaalis natin. Ngunit hindi nawala ang hinala sa isip ni Mahalina. Nararamdaman niyang ang pagkapanalo niya ay hindi pa buo hanggat nasa bahay na yon si Nida. Ang presensya nito ay parang isang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Kailangan niya itong tanggalin at may naisip siyang perpektong paraan. Sa walk-in closet, may isang alahas na madalas ipagyabang si Mahalina. Isang diamond necklace na ibinigay sa kanya ni Dante. Ang hindi niya alam, ang kwintas na yon ay dating pag-aari ng ina ni Tala at kinuha lang ni Dante sa safety deposit box nito para ibigay sa kanya. Para kay Tala, iyon ang isa sa mga pinakamasakit na pagtataksil. Kinuha ni Mahalina ang kwinti. Isang masamang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Ito ang magiging katapusan ng Nida. Sa kabilang banda, napansin ni Tala at Luz ang pagbabago sa pakikitungo ni Mahalina. Ang mga utos nito ay naging mas mapanuri. Ang mga tingin nito ay laging may kasamang pagdududa. Naghihinala na siya, "Tala," babala ni Luz isang gabi. "Kailangan nating mag-ingat ng doble. Isang maling galaw mo lang, tapos ang lahat." "Alam ko po, tiya," sagot ni Tala. "Nararamdaman ko. Parang isang ahas na naghihintay ng tamang oras para manuklaw." Kinabukasan, habang si Tala ay naglilinis sa sala at si Luz ay nasa hardin, nakita ni Mahalina ang kanyang pagkakataon. Tiyak niyang walang nakakakita. Dahan-dahan siyang pumasok sa maliit na silid ng mga katulong. Kinuha niya ang diamond necklace mula sa kanyang bulsa at maingat na inilagay sa loob ng bulsa ng isang lumang duster ni Tala na nakasabit sa likod ng pinto. Pagkatapos, lumabas siya na may ngiti sa labi. Ngunit may isang bagay na hindi alam si Mahalina. Dahil sa lumalaking pagdududa, si Luz, na matagal nang nag-ipon mula sa kanyang sahod, ay bumili ng isang maliit na nanny cam. Isang maliit na kamera na nakatago sa loob ng isang pekeng air freshener. Itinago niya ito sa isang estante sa sala. Isang estanteng may perpektong tanaw
sa pasilyo, patungo sa silid ng mga katulong. Hindi nila alam kung ano ang makukuha nila, ngunit alam nilang kailangan nila ng proteksyon. Kinahapunan, nagsimula na ang palabas ni Mahalina. Mula sa itaas, isang malakas at puno ng pagkasindak na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nawawala. Nawawala ang kwintas ko. Nagmamadaling umakyat si Luz at Tala. Naabutan nila si Mahalina sa kwarto. Nagkakalat ng mga gamit. Umiiyak na parang isang batang inagawan ng laruan. "Anong nangyari, ma'am?" tanong ni Luz. "My diamond necklace is gone!" Sigaw ni Mahalina. Ang mga mata ay galit na nakaturo sa kanila. "Kagabi lang. Nandito lang yon sa drawer ko. At 2 lang kayo ang kasama ko dito buong araw." Nagkatinginan si Tala at Luz. Ito na ang patibong. "Wala po kaming kinukuha, ma'am," mahinahong sabi ni Luz. "Sinungaling!" Bulyaw ni Mahalina. Lumapit ito at tinulak si Luz ng bahagya. "Ikaw matanda ka. Siguro ikaw ang kumuha. O baka naman itong pamangkin mong mukhang magnanakaw." Biglang huminto si Mahalina na para bang may biglang naisip. "Teka. Oo, naalala ko na. Nakita kitang palingalinga malapit sa kwarto ko kaninang umaga." Sigaw niya at ngayon, ang daliri niya ay nakaturo na ng diretso sa mukha ni Tala. At alam ko kung sino ang kumuha. Ang puso ni Tala ay muling kumabog ng malakas, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa paghihintay. Ito na, ang huling yugto ng pagpapanggap, ang simula ng kanyang tunay na laban. "Ako?" tanong ni Tala. Ang boses ay kalmado at bahagyang may pagtataka, na para bang totoong nagulat. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang ipinapakitang emosyon. "Oo, ikaw!" sigaw ni Mahalina. Ang mukha ay namumula sa galit at sa katarungan na tila hawak niya sa kanyang mga kamay. Lumapit ito at sinugod si Tala. Ang mga matay nagniningas. "Akala mo hindi ko napapansin ang mga tingin mo sa mga gamit ko, ang pag-iiba ng ugali mo? Halika, maghanapan tayo." Hindi hinintay ni Mahalina ang sagot. Agad nitong sinugod ang silid ng mga katulong. Sinimulan nitong halukayin ang mga gamit ni Tala. Inihagis sa sahig ang lahat ng kanyang damit, mga lumang tsinelas at ang kaunting perang pinaghirapan niyang ipunin. Si Luz, sa kabilang banda, ay nakatayo lamang sa tabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagbababala, ngunit mayroon ding kakaibang kinang ng pag-asa. "Ayan!" biglang sigaw ni Mahalina. Isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi, habang hawak-hawak ang isang duster ni Tala. Mula sa bulsa nito, kinuha niya ang kumikinang na diamond necklace. Itinaas niya ito na para bang isang tropeyo. "Ayan, akala niyo ba matatalino kayo? Lumabas din ang totoo. Magnanakaw." Ang mga salita ay tumatak sa mga dingding ng mansyon. Magnanakaw. Paulit-ulit na sigaw ni Mahalina. Ang bawat pagbigkas ay may kasamang malakas na tawa. "Dante, nasaan ka na ba? Umulan ka rito. Nagnakaw ang katulong na yan. Kailangan nating ipablatter to para makulong at hindi na makapag-apply sa ibang lugar." Walang imik si Tala. Hindi niya nilabanan ang paghila ni Mahalina sa kanyang braso. Hindi siya nagsalita nang tuloy-tuloy siyang sinisigawan at sinisisi. Ang mga mata niya ay nakatitig lamang sa kawalan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang apoy na nagliliyab. Isang apoy na handang sumiklab. Kinuha ni Mahalina ang telepono at galit na nag-dial. "Dante, umuwi ka ngayon din. Nagnakaw ang katulong na yan. Nakita ko ang kwintas sa kanya. Kailangan mong malaman to." Napakalakas ng boses ni Mahalina, kaya't rinig na rinig ni Tala ang boses ni Dante mula sa kabilang linya. "What? Nagnakaw? Paano nangyari yan? Papunta na ako dyan.
Huwag kang gagalaw. Ibinaba ni Mahalina ang telepono. Isang ngiti ng pagtatagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngayon, Nida, tapos ka na. Walang-wala ka na. Tumingin si Tala kay Mahalina. Sa unang pagkakataon, isang napakaliit, halos hindi mahalata. Ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang nangiting parang yelo, malamig, ngunit puno ng panganib. Nagulat si Mahalina sa ngiting iyon. Para bang may bumulong sa kanya na may malalim na mali. Lumapit si Luz sa tabi ni Tala. Hinawakan nito ang kamay ng pamangkin, isang haplos ng pagtiyak at lakas. Handa ka na ba, aking Tala? Bulong ni Luz. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Huminga ng malalim si Tala. Ang ngiti sa kanyang labi ay lumawak ng bahagya. Ngunit hindi pa rin ito nakarating sa kanyang mga mata. Handang-handa na po, Tia Luz. Narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas. Ang matinding pagkadulas ng gulong sa sementadong kalsada ay nagpahiwatig ng galit at pagmamadali ng driver. Bumukas ang gate. Ang mga yabag ni Dante ay mabilis na papalapit. Nagmadaling bumaba si Mahalina, handang-handa ng magsumbong. Si Tala at Luz ay nanatili sa kanilang kinatatayuan, tahimik, ngunit ang kanilang mga puso ay dumadagundong sa pag-asa at katarungan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dante. Ang kanyang mukha ay galit na galit. Tumingin siya kay Mahalina, na kasalukuyang umiiyak at nagtatago sa likuran niya. Pagkatapos ay sa taong nakatayo sa harap ng hagdanan, isang katulong na may gusot na buhok, nakasuot ng luma at maruming uniforme. Hindi nakilala ni Dante si Tala sa una, pero may kakaiba sa paraan ng pagtayo ng katulong, may kakaiba sa mga mata nito. Anong kaguluhan ito? Sigaw ni Dante. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatitig kay Tala. Sino ka? Bakit ka nakatayo dyan at hindi sumasagot? Anong ginawa mo sa aming kwintas? Ngunit hindi sumagot si Tala. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat sulok ng kaluluwa ni Dante. At nang magtama ang kanilang paningin, ang mundo ay muling huminto. Ngunit sa pagkakataong ito, para kay Dante, ang katahimikan sa loob ng Villa Esmeralda ay mas mabigat pa sa pinakamalakas na bagyo. Tanging ang mahinang hikbi ni Mahalina at ang mabilis na paghinga ni Dante ang maririnig. Ang galit sa mukha ni Dante ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang pagkasindak. Ang babaeng nasa harapan niya, ang katulong. Ang buhok nito ay magulo at maikli. Ang suot ay kupas na uniforme, ngunit ang mga mata, kilalang kilala niya ang mga matang yon. Mga matang minsan niyang minahal, mga matang puno ng pangarap na siya mismo ang sumira. Titala? Ang pangalan ng kanyang asawa ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang basag na bulong. Ang bawat letra ay puno ng pagdududa at purong takot. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Dahan-dahan niyang inayos ang gusot sa kanyang uniforme. Isang kilos na puno ng pang-asar na dignidad. Nagulat ka ba, mahal kong asawa? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim na humihiwa sa hangin. Nagustuhan mo ba ang serbisyo ko sa loob ng ilang araw? Masarap ba ang mga niluto ko para sa inyo? Napaurong si Dante na parabang nasampal. Tumingin siya kay Mahalina na ngayon ay natigilan din. Ang mga peking luha ay natuyo sa kanyang pisngi. Hindi nito maintindihan ang nangyayari. Anong ibig sabihin nito, Dante? Nanginginig na tanong ni Mahalina. Sino siya? Ngunit hindi siya sinagot ni Dante. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin kay Tala na para bang nakakita ng multo ng nakaraan at ng hinaharap na kaparusahan. At ikaw, pagpapatuloy ni Tala, ngayon ay ibinaling ang tingin kay Mahalina.
Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para magpayelo ng apoy. Kamusta? Masarap bang matulog sa kama ko? Komportable bang isuot ang mga damit ko? Bagay ba sa iyo ang maging reyna sa trono ng iba? Bawat tanong ay isang sampal na hindi pisikal ngunit mas masakit. Ngayon, naintindihan na ni Mahalina. Ang katulong, si Nida, ay si Tala. Ang tunay na may-ari ng bahay, ang tunay na asawa. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng maputlang takot. Hindi, paanong hindi mo ako nakilala? Dugtong ni Tala. Siguro dahil sa isip mo, ang isang tulad ko ay hindi kayang bumaba sa level ninyo. Akala nyo, habang buhay akong magiging bulag sa kataksilan nyo. Tala, magpaliwanag ako. Nagsimulang magsalita si Dante. Humakbang papalapit. Huwag! Sigaw ni Tala. At sa unang pagkakataon, lumabas ang galit na matagal na niyang kinimkim. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Puno ng sakit at kapangyarihan. Huwag kang lalapit sa akin. Tapos na ang panahon ng mga paliwanag mo. Tapos na ang panahon ng mga kasinungalingan mo. Pero yung kwintas, sabi ni Mahalina, desperadong kumapit sa huling hibla ng kanyang plano. Ang kwintas? Tumawa si Tala. Isang tawang walang bahid ng saya. Manang Luz, pakibukas ang telebisyon. Naguguluhang tumingin si Dante at Mahalina kay Luz na may hawak na palang remote control. Sa isang pindot, bumukas ang malaking flat screen TV sa sala. Ngunit hindi isang palabas ang lumabas, kundi isang video recording, isang malinaw na kuha mula sa isang nakatagong kamera. Sa screen, kitang-kita si Mahalina, palingalinga, bago maingat na ipinasok ang diamond necklace sa bulsa ng duster ni Tala na nakasabit sa silid ng mga katulong. Ang ebidensya ay malinaw, hindi maitatanggi. Ang paninirang puri, ang masamang balak. Napaluhod si Mahalina, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi totoo yan. Edited yan. Ngunit walang naniwala sa kanya. Kahit si Dante ay napatingin sa kanya na may halong pandidiri at hindi pa dyan nagtatapos ang lahat, sabi ni Tala. Mula sa likod ng isang paso, kinuha niya ang isang brown folder. Ang folder na naglalaman ng mga litrato ng dokumentong ninakaw niya mula sa study ni Dante. Inihagis niya ito sa coffee table. Kumalat ang mga litrato, mga peking pirma, mga bank statement, ang special power of attorney. At ito, Dante, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit mas nakakatakot. Ito ang patunay ng pagnanakaw mo. Hindi lang ng puso ko, kundi ng perang ipinamana sa akin ng mga magulang ko. Ang bawat sentimo na ipinangregalo mo sa babaeng yan. Ang bawat luho na tinamasa nyo sa loob ng bahay na ito, lahat yan galing sa akin. Si Dante ay hindi na makapagsalita. Ang lahat ng kanyang mga krimen, lahat ng kanyang mga kasalanan ay nakalatag sa kanyang harapan. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto, habang ang dalawa ay tulala at hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Muling bumukas ang pinto ng mansyon, ngunit hindi na ito basta bumukas. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama ang isang babaeng naka-business suit, ang abogada ni Tala. Dante Madrigal? Tanong ng abogada. Ang boses ay profesional at walang emosyon. Inaanyayahan ka naming sumama sa presinto para sa kasong qualified theft at falsification of public documents. At ikaw naman, Miss Mahalina Reyes, para sa kasong attempted theft at slander. Ang mukha ni Dante at Mahalina ay nagmistulang papel sa kaputlaan. Ang kanilang mga mata ay puno ng purong, hindi adulteradong takot. Ang laro ay tapos na. Ang lahat ng maskara ay bumagsak na. Ang mga sumunod na sandali ay tila isang eksena mula sa isang masamang panaginip para kina Dante at Mahalina.
Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga pulso ni Dante ay isang malutong at pinal na tunog. Ang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kasinungalingan at pagtataksil. Tala, please, patawarin mo ako. Mahal kita, maniwala ka. Sigaw ni Dante habang siya'y kinakaladkad palabas ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, ng isang huling, walang saysay na pagtatangka na bawiin ang lahat. Nagkamali lang ako. Huwag mong gawin to sa akin. Tinitigan lamang siya ni Tala. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ang mga salitang mahal kita mula sa bibig nito ay wala ng bigat. Isa na lamang itong hungkag na tunog na dala ng hangin. Huli na ang lahat, Dante. Sagot niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Sana naisip mo yan bago mo sirain ang lahat. Si Mahalina naman ay nagwawala. Wala akong kasalanan. Biktima lang ako dito. Inakit niya ako. Sigaw nito, itinuturo si Dante. Ngunit walang nakinig. Habang siya'y inaakay palabas, napadaan siya sa tabi ni Tala. Isinusumpa ko babalikan kita. Sisirain ko ang buhay mo. Banta ni Mahalina, ang kanyang magandang mukha ay nabahira ng purong galit. Ngumiti lamang si Tala, isang nangiting puno ng awa. Paano mo sisirain ang isang bagay na wasak na? Pero huwag kang mag-alala. Hindi tulad mo. Marunong akong bumuo ulit. Nang mailabas na sila at sumara na ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang bahay na dati puno ng mga pekeng tawanan at mga lihim na bulungan ay ngayon ay tahimik na. Naramdaman ni Tala ang pagod na unti-unting gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang adrenaline na nagpatatag sa kanya kanina ay biglang nawala. Napahawak siya sa braso ng isang upuan para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na gulaman. Nilapitan siya ng kanyang abogada. Okay ka lang, Tala? Everything is in motion. We have a strong case. We'll freeze all his assets by morning. Makukuha natin ang lahat ng para sa'yo. Tumango si Tala, isang maliit at pagod na tango. Salamat, Atty. Reyes. Nang makaalis na ang abogada, naiwan silang dalawa ni Luz sa malawak na sala. Ang sala na naging saksi sa lahat ng sakit. Tapos na. Bulong ni Tala na para bang kinukumbinsi ang sarili. Lumapit si Luz at niyakap siya ng mahigpit. At sa yakap na yon, sa wakas ay bumigay na si Tala. Humagulgol siya, ngunit hindi na ito ang hagulgol ng isang biktima. Ito ay ang iyak ng isang mandirigmang pagod na sa laban. Iyak ng paglaya. Iyak ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Tama na aking Tala, sabi ni Luz, hinahaplos ang kanyang buhok. Iiyak mo lang lahat. Pagkatapos nito, hindi ka na iiyak ulit dahil sa kanila. Kinabukasan, sinimulan ni Tala ang proseso ng paglilinis. Ngunit hindi lang ito paglilinis ng bahay, kundi paglilinis ng kanyang buhay. Kumuha siya ng malalaking garbage bags. Pumasok siya sa kanilang dating master's bedroom at sinimulang ilagay sa loob ng mga supot ang lahat ng gamit ni Dante. Ang mga mamahaling damit, ang mga sapatos, ang mga pabango, ang bawat bagay na nagpapaalala sa kanya. Pagkatapos, isinunod niya ang mga gamit ni Mahalina, ang mga naiwang damit, ang mga makeup, walang siyang itinira. Bawat bagay na inihahagis niya sa supot ay parang isang mabigat na pasanin na inaalis sa kanyang dibdib. Nang malinis na ang lahat, tumayo siya sa gitna ng malawak na walk-in closet. Kalahati nito ay bakante na, malamig, tahimik. Hindi niya naramdaman ang lungkot. Sa halip, naramdaman niya ang espasyo. Espasyo para sa mga bagong bagay. Espasyo para sa sarili niya. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay. Ang bawat sulok ay may alaala, masakit man o masaya. Ngunit ngayon,
Tinitingnan niya ang mga ito hindi na bilang parte ng kanyang pagkatao, kundi bilang mga aral mula sa nakaraan. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numero mula sa Sansinag, isang luma niyang kaibigan. Tala, kamusta ka na? Nabasa ko sa newsfeed, totoo ba? Tanong ng kaibigan niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Tala, isang tunay at magaan na ngiti. Oo, totoo. Pero okay lang ako. Mas okay na ako ngayon. Umuwi ka muna dito, Tala. Magpahinga ka. Namimiss ka na namin dito sa Sansinag. Namimiss ka na ng dagat. Ang paanyayang yon ay parang isang sinag ng araw sa isang maulap na kalangitan. Sansinag. Ang kanyang tahanan. Ang dagat. Ang kapayapaan. Pagkababa ng tawag, tumayo si Tala sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang maikling buhok. Ang mga pagod na mata na ngayon ay may bagong kinang. Hindi na siya ang asawa ni Dante Madrigal. Hindi na siya ang reyna ng Villa Esmeralda. Siya si Tala Ilustre. Isang babaeng sinaktan, ngunit hindi nagpatalo. Isang babaeng nadapa, ngunit ngayon ay handa nang bumangon mula sa abo ng kanyang nasirang buhay. Isang bagong bituin ang handa nang muling magningning. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at pekeng hangin ng Villa Esmeralda ay napalitan na ng sariwa at maalat na simoy ng dagat sa Sansinag. Ang malaking mansyon na dating kulungan ni Tala ay ipinagbili na niya. Ang mga alaala ng sakit at pagtataksil ay ibinaon na niya kasama ng mga pader nito. Sa isang maliit na bahay na nakaharap sa dagat, isang bagong buhay ang sinimulan ni Tala. Isang buhay na simple, payapa at tunay. Ginamit niya ang perang nabawi niya mula kay Dante para magtayo ng isang maliit na coffee shop at bookstore malapit sa dalampasigan. Tinawag niya itong Hiraya, isang salitang nangangahulugang bunga ng pag-asa at pangarap. Ang Tala ngayon ay iba na. Ang kanyang buhok ay medyo humaba na. Hinahayaan na lang niyang nililipad ng hangin. Ang kanyang balat ay may kulay kayumanggi na dahil sa araw. Wala na ang mga mamahaling bestida at alahas. Napalitan ito ng mga simpleng damit at tsinelas. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay mas totoo at mas maningning kaysa dati. Tala anak, may naghahanap sa'yo. Tawag ni Tia Luz mula sa labas ng coffee shop. Si Tia Luz hindi na nakasuot ng uniforme, kundi isang makulay na duster habang nagdidilig ng mga halaman. Hindi na siya isang kasambahay, kundi isang pamilya, isang kasama sa bagong buhay na kanilang binuo. Pumasok ang isa sa mga dati niyang kaibigan. Tala, nakita mo na ba ang balita? Iniabot nito ang isang cellphone. Sa screen, isang news article. Businessman Dante Madrigal sentenced to 12 years in prison for fraud. May kasama itong larawan ni Dante, kuha pagkatapos ng pagbasa ng hatol. Payat ito, mas matanda ang itsura at wala na ang dating kayabangan sa mga mata. Tinitigan ito ni Tala ng ilang sandali. Walang galit, walang saya, tanging kapayapaan. Nalaman ko na rin, mahinahon niyang sabi. Kumusta naman yung mahalina? Anong nangyari sa kanya? Usisa ng kaibigan niya. Nagkibit balikat si Tala. Ayon sa abogada ko, nakapagpiyansa siya at pagkatapos ay naglaho na parang bula. Siguro, naghahanap na naman ng susunod na bibiktimahin. Hindi na nila ito pinag-usapan pa. Para kay Tala, sina Dante at Mahalina ay mga tauhan na lamang sa isang libro na matagal na niyang isinara. Nang araw na yon, pagkatapos magsara ng coffee shop, naupo sina Tala at Tia Luz sa balkonahe ng kanilang bahay. Sa kanilang harapan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat, nag-iiwan ng kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Masaya ka na ba dito, anak? Tanong ni Tia Luz. Ngumiti si Tala at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng tiyahin.
Sobra po, tiya. Dito, nararamdaman kong ako ang may-ari ng buhay ko. Bawat paggising sa umaga, bawat tasa ng kape na tinitimpla ko, bawat paglubog ng araw. Lahat yan, akin. Walang halong kasinungalingan. Hinawakan niya ang locket na bigay ng kanyang ina na ngayon ay palagi na niyang suot. Hindi na niya kailangan ng isang dante para maging bituin. Natutunan niyang siya mismo ang sarili niyang tala. Isang talang may sariling liwanag, hindi nanghihiram ng ningning mula sa iba. Tahimik nilang pinanood ang huling piraso ng araw na maglaho sa abot-tanaw. Isang bagong gabi ang darating at pagkatapos nito, isang bagong umaga. At para kay Tala, ang bawat bagong umaga ay isang biyaya, isang pangako ng pag-asa at kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, sakit at pagdududa. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang tunay na lakas, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad sa sarili at sa tapang na magsimulang muli. At sa dalampasigan ng sansinag, sa ilalim ng libu-libong mga bituin sa langit, ang isang tala ay muling natutong magniningning. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo katagal kumapit, kundi sa tapang nating bumitaw para mahanap ang tunay na halaga ng ating pagkatao. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat galit, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong aral ang inyong napulot sa pinagdaanan ni Tala? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating lumalaking pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento. At ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, 22.6 EU, use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.